So, yung context po ng ating passage ay, kung familiar po kayo ito po ay bahagi ng pangaral ng Panginoong Hesukristo sa Sermon on the Mount. Kung yung buong context niya ay mababasa nyo mula chapter 5 to 7. I think marami sa atin ay familiar dito, yung maraming blessed sa chapter 5. At sino yung audiences ng Panginoong Hesukristo dito? Kung babalikan nyo yung verse 1 ng binasa natin, yung your po dyan, yung be careful not to practice your righteousness in front of others, ito po ay tumapatungkol dun sa mga taong nabanggit sa Matthew chapter 5, verse 1. Ito yung mga disipulo ng Panginoong Hesukristo at yung ilang mga crowds na sumusunod sa Kanya. Yung crowds na to ay, again, babalik na naman tayo ulit sa Matthew chapter 4:23. Ito'y pumapatungkol dun sa mga taong pinakitaan ng Panginoong Kristo ng iba't ibang signs and wonders. So, itong mga taong ito, kinocompose ng iba-ibang mga tao. Maaaring yung iba dito ay mga genuine truth seekers, yung mga later na naging disciple ng Panginoong Kristo. Yung iba naman dito, yung mga bystanders lang na more likely na curious sila dun sa nangyayari. And yung iba talaga ay nandun for the signs and wonders. So, kung titignan nyo, itong mga taong ito, papansinin nyo dyan, hindi sila, yung religion is something na bahagi na ng buhay nila. Yung mga binanggit ng Panginoong Kristo ditong mga activities like, religious activities like prayers, like fasting, and giving, hindi ito something na bago sa kanila ng tinuro ng Panginoong Kristo. They're already practicing itong mga to. Familiar na sila dito. Kaya, more on mapapansin nyo dito, yung focus ng Panginoong Kristo ay hindi dun sa necessity ng activity. Kung babasahin nyo yung text, wala siyang sinabi dyan na, do this, you must do this, you must do this. But rather, kinlarify niya kung ano yung tamang paraan ng paggawa nun. Kasi itong mga taong ito, kung may common dun sa mga taong sumusunod sa Panginoong Kristo by that time na nangangaral siya, ay very familiar na sila dito sa mga religious activities na ito. At part na to ng buhay nila bilang mga sinasabi nilang tao sila ng Diyos. So, ang tinatama dito ng Panginoong Kristo o yung emphasis ng Panginoong Kristo ay kung paano tamang gagawin yung mga religious activities na nabanggit dito. Christ's message here is clear that if you are a true worshiper of God, then you must denounce all types of hypocrisies or all forms of it. Not only because it feeds the ego of man, na nabanggit kanina dyan, and ito ay mga hindi nakakalugod sa Diyos at ito ay dinedenounce ng ating Diyos. Hindi ito nakakalugod, it won't please God, at hindi ito nababuti sa panangin ng ating Diyos. So, kung papansinin nyo, hindi sinabi ng Panginoong Kristo dito na para hindi kayo maging hypocrites, ay tigilan nyo yung mga activities. Hindi sinabi ng Panginoon na magiging hipokrito naman kayo, wag na tayong mag-pray, wag na tayong magbigay, wag na tayong mag-fast. But rather, ang naging emphasis ng Panginoong Kristo dito, yung problem doon sa puso ng mga gumagawa ng mga activities na to. Kasi alam ng Panginoong Hesus na ang pinaka-problema ng tao yung kanyang puso na nakokorap ng kasalanan. Hindi sinabi ng Panginoon na mali mag-pray, na mali mag-pray sa public, hindi sinabi ng Panginoon na mali magbigay, at hindi rin sinabi ng Panginoon na mali mag-fast. Pero ang sinabi dito ng Panginoon ay magkaroon ng tamang paraan kung paano gagawin ang mga bagay na ito, at yung pinakatinuro niya nga ay gawin sa private. Clearly, these passages is not just pointing us that about the religious sin of religious hypocrisy, but also Christ is giving us, His disciples, a clear exhortation and resolution kung paano natin papatayin yung pagiging hipokrito natin sa mga pangreliyoso nating gawain. At ito po yung nais kong bigyan ng punto at mensahe sa araw na ito, kung paano tinutugunan o paano binibigyan tayo ng exhortasyon ng Panginoong Kristo patungkol sa religious hypocrisy. So this is our message for today. The remedy for religious hypocrisy is not by abstaining from religious activities or any form of obedience, but it is by constantly reminding ourselves that God sees and knows everything, even the most silent and concealed obedience. Napakalinaw po ng sinabi ng Panginoong Kristo dyan sa mga verses na binasa natin, na hindi niya dinedenounce yung mga religious activities, na huwag nyo natigilan yan. Hindi yun ang punto ng Panginoong Kristo. But rather, makikita nyo dyan, ang paulit-ulit, 3 beses na binanggit ng Panginoong Kristo, na nakikita ng Diyos yung lahat.
Therefore, even the most silent and concealed obedience must be something na mag-encourage sa atin na magpatuloy doon sa mga religious activities na yon kahit hindi siya nakikita ng mga tao. Yun yung pinakasagot ng Panginoong Jesucristo sa atin. Even na hindi nakikita, gawin pa rin natin, magpatuloy pa rin tayo. Patuloy natin paalalahanan sa ating mga sarili na nakikita ng Diyos yung lahat ng ating pagsunod. Again, ang context po dito, ang kausap ng Panginoong Jesucristo, yung mga sumusunod sa Kanya, yung mga disciples. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya applicable sa atin. Actually, napaka-applicable sa atin na ngayon, ng mga nagsasabing mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Hindi ibig sabihin na sila yung kausap ay hindi na applicable sa atin ito. Kaya dapat sa ating mga nagsasabing mga disipulo ng Panginoong Panginoong Jesucristo ay tayo yung unang nag-a-apply ng exhortasyon na binibigay ng Panginoong Jesus dito. So, bilang punto, dalawa po yung nais kong tignan natin dito. Una, yung puso ng religious hypocrisy na hinighlight ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawa, yung tugon o yung sagot o yung remedy sa religious hypocrisy na inexhort ng ating Panginoong Jesus. Una, tignan natin yung unang punto, yung puso ng religious hypocrisy na hinighlight ng Panginoong Jesucristo dito. So, itong unang punto ay sumasagot, bakit nga ba gustong-gusto ng tao na maging hypocrites? O bakit inclined tayo sa pagiging hypocrisy? Bakit laging ganun yung direksyon ng tao? Napakabuti ng prayer, napakabuti ng pagbibigay, napakabuti ng fasting, and even lahat ng mga religious activities. Pero bakit nagiging ganun yung trajectory ng tao? Bakit nagiging ganun yung trajectory natin? Tignan muna natin kung paano define ng Panginoong Jesucristo o describe kung ano yung religious hypocrisy. Verse 1, sabi niya dito, "Be careful not to practice your righteousness in front of others, to be seen by them." So, may audience, then may motive. Verse 2, again, sabi niya dito, Do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues. Alam natin, pag synagogues, nandun yung gathering ng majority ng mga Jewish people. Tapos may karugtong pa, on the corner of streets. Yung corner of streets, dyan talaga dumadaan yung mga papunta sa temple. So intentionally, pumupunta doon yung mga hypocrites. Again, for what reason? To be seen by others. Again, verse 16, do not look somber as hypocrites do, for they disfigured. Yung parang ginaganon yung mukha nila. Yung parang, yung kawag sa ganun. Yung parang mukha talaga silang gutom. Para makita ng mga tao na sila ay nag-fast. So, ano yung pinaka-intent ng Panginoong Jesucristo dito? Pinapakita dito ng Panginoong Jesucristo, yung ina-highlight niya na yung pinaka-ways and motivations ng mga hypocrites. Yung mga hypocrites, ang paraan nila is yung kanilang ginagawang righteousness, kabanalan, acts of religious activities, ay intentional nilang ipinapakita. Yun yung kaibahan ng tapat na sumusunod at yung hypocrites. Intentional niyang pinapakita sa harapan ng mga tao, may audience siya, then talagang ipinapakita niya, parang sinushow niya talaga na makita nila, intentional niyang ginagawa para makita nila. For what reason? We know na ang gusto ng mga hypocrites ay recognition and applause ng mga taong nakakakita ng kanilang mga activities. So, additionally, yung term po na hypocrite, yung original word niyan is it means actor. Tapos later, yung Greek word na ginamit diyan is ginagamit yan para doon sa isang nag-a-act, tapos ang kanyang audience ay yung world o yung paligid. So, then na-develop yung word na hypocrite. It's a Greek word na ginagamit para mag-show, then yung audience niya ay yung paligid niya o yung mundo. Therefore, we can say that religious hypocrisy is when someone is to be pretending to be religious from the outside and godly from the outside, especially in public, with the intention to be seen by others and the goal of earning their recognition, approval, applause of his audiences. So, napakasimple nung meaning na ginamit na nire-relay ng Panginoong Jesucristo dito na yung mga religious hypocrites, they are pretending to be religious from the outside
from the public, from the eye of the public, para talagang makita sila. Hindi lang ginagawa nila ng walang ng walang purpose. Talagang may purpose sila. That is to be appreciated and recognized by the people around them. At the heart of religious hypocrisy are pretentious acts of piousness and holiness with the flavor of religiosity in order to gain the approval and the attention of the people. Maaring relihiyoso yung itsura niya, maaring godly, pero walang intent ito na i-glorify ang Diyos. Actually, ang pinakaugat o pinakapuso ng religious hypocrisy is i-glorify yung sarili niya. Kasi kung nakaka-receive siya ng upload, nakaka-receive siya ng recognition, nakaka-receive siya ng palakpak ng mundo, ang nangyayari, tinatap niya yung sarili niya. Ang galing ko talaga. Kasi nakikita ng mga tao na na-appreciate yung ginagawa niya. Hindi pwedeng magsama yung religious hypocrisy, then glory to God. The root of all religious hypocrisy is to glorify myself. Like actors do, di ba? Yung hindi naman nag-act yung mga actors para sabihin na pangalawa na lang yung magawa nila yung craft nila. Pero in the end, yung mga actors, gusto nila na ma-recognize sila, ma-appreciate sila. Ganon din, yung religious hypocrisy, ang appreciation sa sarili niya with the use of religiosity. At first glance, it may seem that the religious hypocrites love pleasing men. Parang pagtitignan natin yung mga religious hypocrites, ang parang initial na evaluation natin, gusto nilang mapasaya yung tao. Pero it's just a lesser motive. They are driven by their self-pleasure and self-glory. Yun talaga yung pinakaugat na binanggit din ng Panginoong Jesucristo dito. Dito dahil mahal nila yung tao o gusto nila nagpapasaya ng tao at the end of that is the chief end of that is that they love their self more than God. They want to earn all the glory and not God. This is contrary sa panawagan sa atin ng Panginoong Jesucristo. Alam natin na ang panawagan sa atin ay hindi hanapin yung mga sarili nating glory sa mga ginagawa natin. Nandito tayo sa church, tumutulong tayo sa mga kapatiran natin, nananalangin tayo para sa kanila, nagbibigay tayo sa mga nangangailangan. And even we sacrifice for many of our religious commitment. But it's not for our self-glory. Hindi yung tinuturo ng Panginoong Jesucristo sa atin. But it's for the glory of our God. Hindi tayo inutusan ng Diyos na i-pursue yung self-pleasure, but what is pleasing to our God. My point is, hypocrisy is not an option for Christianity. It's never. Hindi siya kailanman compatible, as it contradicts the very calling of our Lord and the teaching of our Lord na binigay sa atin. Tinawag tayo mag-self-deny. Hindi tayo tinawag para mag-seek ng self-glory. Tinawag tayong mag-service sa iba, hindi para serbisyuhan yung mga sarili natin. So ano yung pinakapunto ko dito? Bilang isang Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, lahat dapat ng mga religious hypocrisy ay i-denounce natin. Lahat ng religious acts ng magbuko sa atin ng hypocrisy ay dapat i-denounce natin, lalong-lalo na sa mga expressions of faith natin. Kailanman hindi naging compatible ang Christianity sa religious hypocrisy. Ito rin ay tinatawagan tayo, binababalahan tayo na maging maingat tayo, na huwag tayong maging katulad ng mga hypocrites sa kanilang mga gawa at kanilang motivation. We must not be as hypocrites are, nor do hypocrites do, sabi nga ni Matthew Henry. So ano yung challenge para sa atin? Let us evaluate our hearts and motives sa mga acts of obedience natin. Are we doing this for the glory of our God? Or are we doing it for our own pleasure? Bakit tayo dito? Bakit tayo nakaupo? Bakit ako nangangaral dito? Bakit tayo nakikinig? Bakit tayo nagbibigay sa kapatid? Bakit tayo nagsasakripisyo? Dahil ba gusto nating makita nila tayo? Dahil ba gusto nating may maka-appreciate sa atin? Dahil ba gusto natin na may nakakakita ng mga ginagawa natin? Or is it to magnify God or to promote ourselves? Tandaan natin, hindi po natin maluloko ang Diyos. Pwede nating maloko yung mga taong pinaggagawa natin o yung mga taong nakakakita sa atin ngayon habang nakaupo tayo ngayon dyan.
O ako, habang nangangaral, pwede ko kayong maloko na ginagawa ko ito para sa Panginoon. Pero kahit kailan, hindi natin maloloko ang Diyos. Matthew 7:23, may mga nagsasabi na, sabi nila dito, na ginawa nila ito para sa Diyos, na ginawa nila yon para kay Kristo. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Pag binasa nyo yan, marami silang kiniklaim na ginawa nila para sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Pero sinabi ng Panginoon, hindi. Kasi probably ang ginagawa ng mga ito para sa sarili lang nila, hindi talaga para sa Panginoong Jesucristo. Pangalawang challenge, let us admit that our obedience and religiosity are sometimes tainted by hypocrisy. I believe walang sino mang totoong Kristiyano na magsasabi na perfectly na nasunod niya ang Diyos nang walang pagpapanggap o walang hipokresiya sa kanyang puso. Walang sinong totoong Kristiyano magsasabi nun. So, encouragement sa atin yun na despite na nakikita ng Diyos natin na tayo minsan, ma-attend tayo ng Lord's Day, minsan umaawit tayo out of hypocrisy, minsan nagbibigay tayo out of hypocrisy, na may kapatawaran, na may nagpapatawad, may naglilinis sa atin. Dahil sa Panginoong Jesucristo lamang, napakagandang comfort na despite of our tainted obedience by our sins, ay may pag-asa tayo na yung hipokresiya natin ay nililinis at pinapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya let us always evaluate our hearts and repent on those times. So, tignan din natin dito, nais kong tignan natin yung pangalawang part ng patungkol sa religious hypocrisy, yung patungkol sa kanilang rewards na nabanggit sa verse 2, verse 5, and verse 16. Sabi dito, paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, truly I tell you that they have received their rewards in full. So, pinapatungkulan ng Panginoong Jesucristo kanina, ano yung ways and motives ng mga hypocrites. Ngayon, nais kong puntuhin naman dito yung kanilang reward for doing those things. Dalawang bagay yung nais kong i-highlight sa part na to. Una, yung fullness ng kanilang reward na matatanggap, at pangalawa, yung type of the reward na kanilang matatanggap. Yung sinabi dyan na fullness, reward in full, it's a business term in Greek na pumapatungkol sa kabuuan. So, kung familiar po kayo dun sa, not sure kung ilan nagtatrabaho na dito, yung tinatawag na back pay, or kung sa SSS, yung tinatawag na pension or lump sum. Pag kinuha mo yun, wala ka nang ma-expect dun sa company. Parang, kunyari, pumunta ka dun sa last nag-resign ka, binigyan ka na ng back pay, hindi mo pwedeng i-demand sa company na bigyan ka pa ng dagdag na sahod. Or sa SSS, pag kinuha mo yung lump sum mo, wala ka ng pension every month. So, ganun yung pinapatungkol ng yung word na ginamit dito ng Panginoong Jesucristo, na yung ways of the hypocrites, natanggap na nila yung rewards nila. Wala na silang i-expect na reward mula sa Diyos. Dahil yun na yun. Yun na yung completion, yun na yung fullness ng kanilang rewards. So, gaya ng sinabi ng Panginoong Jesucristo na nabanggit ko kanina sa Matthew 5:7-23, nag-i-expect sila, na i-recognize sila ng Panginoon. Pero wala na, yun na yun eh. Nakuha nyo na yung reward nyo sa lupa. Hindi yan yung reward na pinapangako ng Diyos. Nakuha nyo na. So, imagine the foolishness and the folly of these hypocrites na nag-expect sila ng reward sa Diyos, pero nakuha na nila yung reward na yon. Tapos pagdating nila sa Judgment Day, nag-expect sila ng reward. So, that's the folly. Nabanggit ko kanina, kahit kailan hindi compatible ang Christianity at hypocrisy. Dahil dun pa lang, na-receive na nila yung dapat nila, yung gusto nila, hindi yung dapat, kundi gusto nilang ma-receive na reward. Secondly, ano yung type ng reward? Nabanggit ko kanina yung limitness ng reward na, yung fullness ng reward ng mga hypocrites. Pangalawa, ano yung type ng reward na natatanggap ng mga hypocrites? Mapapansin nyo rin yan sa ating text. Sinabi dito na verse 2. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the street, to be honored by others. Truly, I tell you that they have received their rewards in full. So, yung pinaka-type ng reward na natatanggap ng mga hypocrites ay, paulit-ulit ko na banggit, is yung recognition ng others, yung approval ng mundo.
And these people, nabanggit ko kanina na they are fed. Talagang ito yung pinapakain nila sa kanilang mga sarili. Yung ego, yung approval ng mundo, yung palakpak ng mga tao sa paligid nila. Hindi ito something na hindi nila parang, ay, ginawa ko to, hindi ko ina-expect na papalakpakan ako ng tao. Yun talaga yung intent nila. Kaya nga sila pumupunta dun sa mga specific na area na makikita sila ma-appreciate sila Kasi yun yung reward na sinisik nila. At alam natin na ang isang tao na ang kanyang kaisipan ay karnal at hindi spiritual, ito yung kanyang talagang dinedesire. Ito talaga yung kanyang inclination. Ito yung kanyang gusto. Kasi alienated yung mga bagay na makalangit. Alienated yung mga bagay na pangwalang hanggan. It takes faith to see na hindi ito yung, huwag kang magsettle sa mga maliliit at sa lesser na reward ng hipokrisiya. And this is the very sad state of a hypocrite. They will strive harder, kanina nabanggit na talagang pupunta pa sila dun sa synagogue, pupunta pa sila dun sa mga streets para talagang mag-show, magpakita. For what? For this lesser reward. Compared to the promised reward that was mentioned by Christ, napakaliit, kumbaga hindi maikukumpara yung reward na pinangako ng Ama para dun sa pinangako ng Panginoong Jesucristo na ibibigay ng Ama, compare dun sa reward na ma-attain mo na yun, tapos napakaliit nun, napaka-finite, napaka-limited, compare dun sa promise na reward na bibigay ng Ama. Kaya makikita natin na kung gaano ka holy at kamangmang na i-pursue itong path of religious hypocrisy, hindi lang dahil ito ay walang direksyon na papunta sa Diyos, ito ay pababa na walang kabuluhan yung inyong makukuha kung ikaw ay magpapatuloy dito. So ano yung paalala sa atin? Pinapaalalahanan tayo bilang mga disipulo ng Diyos na meron tayong greater reward na dapat na i-look forward, na i-fixate yung mga mata natin. Hindi dun sa mga bagay na pang dito lang sa mundo na hindi upload ng tao yung parang hindi upload ng tao yung palakpak ng mundo, yung reward natin na dapat nating hinahangad. Kundi yung pinangako ng Panginoong Jesucristo na ibibigay sa atin ng Ama. Dapat nandun nakatingin yung mga paningin natin whenever we do things. And hindi mali na tignan yung pinangako ng Panginoong Jesucristo. Isang mayabang na kaisipan na sabihin, naririnig ko kasi ito dati, na sinasabi niya, hindi ko kailangan ng pinangakong reward, parang hindi ko tinitignan yung pinangako ng Diyos sa akin na reward, nakatingin lang ako kay Kristo. Napakapayos na statement. Pero kung mismong si Kristo na yung nagbigay sa atin ng encouragement, ng parang, tawag dito, ng promise, bakit hindi mo titignan yung promise? Even si Paul, naka-look forward doon. Even yung mga patriarchs naka-look forward dun sa reward. Bakit tayo magyayabang tayo sabihin natin, ay, hindi ko kailangan tignan yung reward na pinangako sa akin, si Kristo lang. Parang napakapayos na statement pero may mali. Hindi po mali na tignan yung reward na pinangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. The very problem kaya nangyayari na nilulook forward, parang hinahangad yung lesser reward kasi hindi natin na-appreciate yung pinangakong reward ng Panginoong Jesucristo. So, my point here is, the heart of a true disciple of Christ should be fixated on the things that are above. And it will safeguard him from desiring yung mga lesser rewards of this world. Yun kasi yung problem Yung mga hypocrites, wala silang patience na i-look forward yung reward, yung promised reward ng Diyos. Kaya nasisettle sila dun sa mga lesser rewards. And kahit kailan, again, hindi compatible ang Christianity sa hypocrisy dahil ang intentional tayong pinapatingin doon sa promised reward. Hindi tayo pinapatingin doon sa paparating na temporal reward na makukuha mo sa hipokrisiya. So, ang challenge sa atin dito ay, when was the last time that we asked ourselves, why are we striving for these things that we are doing here? Bakit natin pinagsusumikapan? Every day, nagpe-pray tayo in private. Every day, pinaglilingkuran natin yung mga pamilya natin. Every day, we are encouraging one another. And every week, we are here worshiping with our brethren. Bakit natin ginagawa ito?
May mga times na nagbibigay tayo, sacrificially. May mga times na hindi nakikita yung mga ginagawa natin. Bakit natin ginagawa yung mga bagay na to? Bakit tayo nagsusumikap? Let us remind ourselves, ano ba yung pinaka-reason? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na yon? And I must encourage you na merong promise ang Panginoong Jesucristo sa atin. Di man natin alam yung eksaktong reward na yon. But the assurance that it will be given to us one day should encourage us to persevere and motivate us to continue. So, second point for this sermon is the remedy for religious hypocrisy. Kanina, dinescribe ko kung ano yung religious hypocrisy according to Jesus Christ, our Lord. Tignan natin kung ano yung remedy na binigay ng Panginoong Jesucristo sa atin. The first resolution na binigay ng Panginoong Jesucristo sa atin dito para ilabanan or immortify yung tendency natin na maging mga religious hypocrites is to remind ourselves na nakikita ng ating Diyos yung lahat ng mga ginagawa natin. Lahat ng acts of obedience natin, it may not be visible to men, but they are always visible to God. Sabi dito sa Matthew 6:3-4, but when you give, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Intentional na ginamit ng Panginoong Jesucristo dito yung secret na word para ipakita na ito'y ikaw lang at ang Diyos nang nakakakita. Talagang, kung papansinin niyo yan, talagang may intention na gawing secret yung mga bagay. As Christ implied here that God sees and knows everything, from the most visible acts of obedience to the most concealed acts of faithfulness. Those unnoticed and concealed acts of faithfulness may be hidden from men. Maaaring tago talaga. Pero hindi yun makakalampas sa mata ng Diyos natin. Kaya hindi natin kailangan mag-alala na wala nakakakita ng mga ginagawa natin. At hindi natin kailangan gawin na may makakita. Yun yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito. Huwag tayong mag-alala na walang nakakakita ng mga ginagawa natin. Kaya therefore, huwag na tayong mag-pursue na gawin na makita ng iba. Yun talaga yung pinaka-heart nun, ng instruction na yun, o ng exhortation na yun. Kung aalalahanin nyo, nabanggit nga sa Ecclesiastes 12:14, di ba? At sa maraming parts of the passage of the Bible, nasabi dito sa example, yung Ecclesiastes 12:14, sabi dito, God will bring every deed into judgment. Meron dito, including hidden, whether it is good or evil. Yung assurance doon sa Old Testament pa lang na sinasabi na lahat ng mga acts natin ay visible sa Diyos, whether it is out of goodwill or not, ay kitang-kita and it will bring into judgment. Yung judgment dito is impartial. Lahat to ay bibigyan ng tamang hatol ng Diyos. Kaya wala tayong dapat alalahanin. Di dapat tayo mag-worry na hindi nakikita ng mga tao yung mga ginagawa natin. And this assurance na nakikita ng Diyos yung lahat ng mga ginagawa natin, at hindi lang yung ginagawa natin, yung laman ng puso natin, sabi dito, whether it is good or evil, it implies to the motives of the heart, na hindi tayo mag-aalala na hindi ma-appreciate yung mga ginagawa natin. Kasi nakikita ng Diyos, hindi lang yung act, pati yung motive, yung puso. So, having that kind of assurance, napaka-encouraging na hindi ko pala kailangang i-display yung ginagawa ko. Hindi ko pala kailangang sabihin kay kapatid na, uy, nagbigay ako kay ganyan. Or kunyari, nagbigay ka sa kapatid na nangangailangan. Hindi mo na kailangang i-screenshot yung GCash para ipakita sa kanya na, uy, ako nagbigay niyan, ha. Mas nagkakasala pa tayo pag ganun yung ginagawa natin. If we have true faith na may Diyos na omniscient, na nakakakita ng lahat, bakit mo kailangan gawin yun? Bakit mo kailangan gumawa ng paraan para makita niya yung ginawa mo? Lalo ka pang magkakasala. Kasi iisipin mo na, uy, parang hindi na-appreciate ni kapatid yung ginawa ko. At the end of the day, hindi yung totoo na yung kapatid, gusto nating ma-appreciate yung mga ginagawa natin para sa kanila. Pero mas totoo na gusto nating ma-appreciate ng Diyos yung ginagawa natin. And if we do it in a manner na talagang tama yung puso mo at hindi mo intentional na ipakita, nakikita ng Diyos yun. You don't need to worry about it.
At ito yung contrary ng mga hypocrites. Yung mga hypocrites, kung tayong mga mananampalataya, lingkod ng Diyos, na naniniwala, na nakikita ng Diyos, yung lahat ng mga ginagawa natin at yung motive natin, ito naman yung contrary sa mga hypocrites. Number one worry nila ay wala nakakakita ng kanilang mga ginagawa. Kaya nila ginagawa na magpakitang gilas, magpasikat, kasi worried, yung number one worry nila, wala naman nakakakita. Kailangan may makakita nito. Kailangan may maka-appreciate dito. Kailangan may pumalakpak dito. Hindi yun yung panawagan sa atin. And this truth na nakikita ng Diyos yung lahat ng bagay, whether it is act and motive, ay isang napakalaking comfort para sa atin na sigurado na walang problema, wala tayong aalalahanin. Ang illustration ko po dito is, sa mga nagtatrabaho, madalas na kung problema natin yung appreciation sa mga ginagawa natin. May mga nagtatrabaho sa atin, talagang todo, tapos, syempre, nag-expect ka ng promotion, nag-expect ka ng increase, tapos syempre, may mga times talaga na ginagawa natin, pag nanyan yung boss natin, sobrang sipag natin, ganyan. Tapos, pag tayo na lang, okay, scroll dito, scroll dyan. Tapos, syempre, magreklamo tayo. Ang sipag-sipag ko naman, bakit wala akong natatanggap na promotion? Or wala akong natatanggap na increase? So, ang problem is, hindi ito yung problema natin sa Diyos. Yung mga boss natin, ay hindi kapareho ng Diyos na hindi nakakakita ng mga ginagawa natin. Kaya wag nating isipin na yung mga pagsusumikap natin, pagiging tapat natin, may nakatingin man o wala, ay hindi na-appreciate. Hindi yun kapag gagaya ng workplace natin na totoo yun, realidad yun na kahit anong sikap mo, hindi talaga, may mga times na hindi ka ma-appreciate kasi hindi nakikita ng boss mo. Pero sa Panginoon natin, inassure tayo ng Panginoong Jesucristo na nakikita ng Diyos yung lahat ng mga pagsusumikap, pagiging tapat, at pagsunod natin, whether it is in public or in private. Therefore, we must erase all fears and worries of not getting appreciated or noticed because our God sees everything. Meron tayong assurance mula sa Panginoong Jesucristo na nakikita ng Diyos natin yung lahat ng mga ginagawa nating katapatan. And the more we value and we believe this truth, the more na nawawala sa atin yung hypocritical tendencies natin. Kasi alam natin na may nakakakita ng puso natin. Kung naniniwala kang may nakakakita ng mga ginagawa mo in private, ba't kailangan mong ipakita sa harapan ng ibang tao? So, the worst is, it is pointless to pretend to a God that hindi natin kayang lokohin yung Diyos eh. Pwede natin lokohin yung mga tao sa paligid, pero yung Diyos, parang kung totoong naniniwala ka na omniscient yung Diyos, ba't kailangan mong mag-pretend? Ba't kailangan mong lokohin yung sarili mo na, ay hindi, para lang kay kapatid to, kaya ko gagawin to. Ay hindi, para ganyan. Hindi natin maluloko ang Diyos. Kaya ang pwede natin gawin is magsumikap tayo, whether it is in public or in private, to be faithful. So my point is, a clear remedy to our hypocritical tendencies is to always remind ourselves that our God is an omniscient God. He sees and knows everything. And may this truth serves as a warning to us whenever we are doing our pretentious obedience. Maging babala sa atin na nagiging mapagpanggap tayo sa ating mga pagsunod at maging comfort naman ito sa atin sa mga times na may mga pagsunod tayo na hindi na-appreciate o kaya may mga pagsunod tayo na hindi nakikita ng iba. Nakikita ng Diyos yun, kaya ma-encourage tayo. And on the times na gusto nating mag-pretend, is maging warning ito sa atin dahil nakikita rin ng Diyos yun. Isang malaking babala para sa atin na magpanggap sa harapan ng Diyos na nakakakita ng lahat. And I believe na yung mga taong gumagawa ng hypocrisy, sila yung number one atheist. Kasi alam nila na may Diyos na nakakita, pero ginagawa pa rin nila. What's the point? Yun yung tanong eh. What's the point of that if you know that God sees your acts and motives and yet you are continuing in the path of hypocrisy? That's sobrang foolishness. The challenge for us is our obedience may be concealed, unnoticed, sometimes mundane, boring, unimpressive, unimpactful. But we should always strive
faithfully to those acts because our God knows and sees everything. And He will appreciate them if we do them for this glory. Wala tayong kailangang alalahanin dahil nakikita ng Diyos yung lahat ng ating pagsunod. Nakikita niya yung lahat ng ating motibo at motibasyon sa mga ginagawa natin, whether it is in public or in private. Hindi tayo kailangan mag-alala na ma-appreciate dahil ang Diyos natin, surely, it will appreciate them. He will appreciate them if we do them for His glory. So, pangalawang punto na patungkol sa resolusyon, nais kong tignan natin dito, chapter 6 ulit, verse 4, sabi niya dito, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Kanina, nabanggit ko, yung emphasis ko is yung nakikita ng Ama, yung lahat ng mga ginagawa natin, even in secret. Yung pangalawang emphasis is yung reward na binanggit ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang ina-assure ng Panginoong Jesucristo na nakikita ng Ama yung lahat ng ating mga ginagawa. Ina-assure niya rin na may reward na promise para dun sa mga ginagawa natin, whether it's in public or in private. It means that nothing will go unappreciated, and ito dapat yung mag-drive sa atin ng mas magsumikap pa sa katapatan natin. The guarantee of this reward that Christ has mentioned here is something na hindi natin deserving. Hindi tayo deserving talaga dito. This reward is also a grace. Pwedeng i-appreciate ng Diyos yung ginagawa natin, pero hindi necessarily na i-reward niya tayo. Hindi tayo deserving ng reward. Because the reward that was promised here is a grace. Hindi siya demanded na magbigay ng reward para sa atin. Of course, yung mga limited na kaisipan natin will always try to evaluate or pag-isipan kung ano yung klase ng reward na sinabi ng Panginoong Jesucristo dito. Yun naman tayo, dahil limited tayo, dahil creature tayo, usually, tinatry natin i-evaluate depende sa mga nakikita natin kung ano yung klase ng reward. But, we must notice na hindi yung reward ang hina-highlight ng Panginoong Jesucristo dito, but the assurance of it. Yung greatness ng reward, great na yon kasi galing yun sa Ama eh. Pero yung mas dapat emphasis na tinitignan natin dito, yung assured reward for those who will be faithful. Yun yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito. Kasi yung iba, titignan nila, ano ba yung reward na yon? Hindi yun yung emphasis ng Panginoong Jesucristo, kundi yung assurance na may promise reward sa mga tapat. For sure, this reward is far glorious than we could ever imagine. Mas great to sa pwede nating ma-imagine. Kasi galing to sa Ama natin. Galing to sa Diyos mismo natin. So therefore, our Lord has provided us sufficient reasons and motivation to pursue the path of faithfulness. Dito sa text na to, napakalawak, napakalaki nung binigay na assurance para sa atin na magpatuloy sa katapatan and itapon o i-reject yung lahat ng forms of hypocrisy. And only an irrational person would still follow the ways of hypocrites despite the truths that presented ng Panginoong Jesucristo dito. We must always strive sa katapatan kasi napakaganda ng promise na binigay sa atin. And despite knowing this truth, if you will still pursue the path of hypocrisy, ang mali ay nasa sayo na. Hindi na doon sa nagbigay ng pangako. May babala, may reward, may promise. And yet, you pursue the path of hypocrisy bilang tinatawag mo yung sarili mong Kristiyano. Then the problem is on us na, hindi na sa Panginoong Jesucristo kasi binigyan niya na tayo ng babala at binigyan niya pa tayo ng promise reward or assurance. So my point here is, our Lord has given us enough assurance, sure assurance, that faithful deeds and acts will be rewarded. That should be sufficient for us to denounce all ways of hypocrisies and make us strive to the path of faithfulness. And it will be to our own loss and peril if we still do the hypocrites do. Kung tayo ay magpapatuloy pa rin sa mga daan ng mga hypocrites, kung tayo ay magpapatuloy pa rin sa mga gawa ng mga hypocrites, despite of these promises, despite of these motivations, despite of these warnings from our Lord,
sa ating kapahamakan na yon, sa ating kawalan na yon, hindi na yon sa Panginoong Hesukristo. We must remind that this reward, that promise, is out of God's grace. Galing to sa biyaya ng Diyos sa atin at hindi tayo karapat-dapat dito. It's true that all Christians will be rewarded for their faithfulness, but it's only possible because of the gospel of our Lord and our union with Christ. Hindi tayo deserve ng reward na to. Kaya lang tayo i-reward ng Diyos Ama dahil sa pakikiisa natin sa Panginoong Hesukristo at dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. We must always take note of that. Kasi sinabi nga sa Isaiah 64:6 na yung lahat ng mga ginagawa natin ay seemingly righteous acts, they are just filthy rags in the sight of God. Kaya lang yan nagiging banal, kaya lang yan nagiging malinis, dahil nililinis siya ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya whenever we are boasting, again, may balance po dito na we should strive for righteousness, we should strive for faithfulness, we should strive for obedience by looking forward to the promised reward. May balance po dito na hindi pa rin tayo titingin doon sa mga ginawa natin. Titingin pa rin tayo doon sa paglilinis ng Panginoong Hesukristo by faith. And that assures us the reward. Yun yung balance na dapat natin tignan. Habang tinitignan natin na kailangan natin magsumikap sa katapatan, sa pagsunod, nakatingin pa rin tayo na yung gawa natin ay hinuhugasan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At hindi dahil yung ginawa natin, pwede tayong mag-demand sa Diyos na i-reward niya tayo. And that is grace. Kung wala yung dugo na yun, lahat ng ginawa natin, that's our just filthy rags. Isaiah 64:6. So, ang panawagan po sa ating mga bisita, mga kaibigan, maybe this is your first time to be here in the church. Lahat po ng mga gawa natin without the blood of Christ, they are nothing but filthy rags. Yung filthy rags po dyan is medyo gross tong na to, pero alam nyo po yung whisper. Pag may yung babae, period, makita nyo kung gaano kadumi yun. Yun yung ginamit na illustration ng Isaiah 64:6. Yung best of your obedience, best of your righteousness, best of your religiosity without Christ, yun yung paningin ng Diyos doon. And worse pa yun, sample lang yun, illustration lang yun. For without Christ, all your works are nothing but filthy rags. So, gaano ka man ka-sincere, gaano ka man ka-dedicated, kahit mag-pray ka pa dyan 24 hours, kahit magbigay ka pa ng lahat ng yaman mo sa tao, kahit maghugas ka pa ng paa ng pinakamaruming tao, kung hindi ka titingin kay Kristo, kung hindi mo pananampalatayanan yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, lahat ng mga gawa mo ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. And it will never be, una, hindi yan acceptable sa Diyos, and it will never be rewarded by God. Magiging kagaya ka nung mga taong nabanggit ko kanina na nag-expect sila ng reward sa harapan ng Panginoong Yesus. At ang sinabi ng Panginoong Yesus, di ko kayo kilala. Tapos malala pa doon, sinabi, you workers of lawlessness, iniquity. Tingin nila, ginagawa nila yung matuwid, tingin nila, katuwiran yung mabuti yung ginagawa nila, tapos sinampal sila ng Panginoong Hesukristo. No, your works are works of lawlessness. That's the worst position of those who are not in Christ. So, habang may pagkakataon, wag mong tignan yung gawa mo dahil hindi yan matatanggap ng Diyos without the blood of Christ. So, you should come to Christ, repent of your sins, ask for His forgiveness, then have faith in His finished work on the cross. And that's the only thing na yung ginagawa mo ngayon, magmamatter. After that, the things that you do in faithfulness and in obedience will matter because it will be cleansed by our Lord. And nothing in this world that could cleanse that except for the blood of Christ. Take note of that, our visitors and our friends. For my fellow brothers here, members of ARBC, alam natin na tayo ay mga hypocrites by nature. Walang sino man sa atin magsasabi dito
Di, kailanman hindi ko hinangad yung self-glory. Di, kailanman hindi ako naging pleaser of men. Talagang gusto kong maluwalhati ang Diyos. No true Christian will claim that. And yet, despite of having that kind of life before, tayo ay pinatawad, tayo ay tinubos, tayo ay pinangakuan ng reward. What a glorious truth. And may this truth give us confidence not on the perfection of our work. Huwag naman nating iharap sa Diyos to. Huwag dumating yung araw na harap na tayo sa judgment seat. Huwag naman nating iharap na, na-perfect ko yung Lord's Day ng ilang taon. 10 years akong mabuhay, perfect ko yung Lord's Day. Reward me. Or 50% of my salary nasa offering. May we not do that. May we not do that. May we remember that it is grace that enable us to do those. It is grace that cleanse our work to be rewarded by God. We should always look to the sanctifying work of our Lord. He is the author and finisher of our faith, and He is the cleanser of our works. That's the only reason that yung mga work natin ay magiging katanggap-tanggap at i-reward ng Diyos. Huwag nawa nating tanggalin yung truth na yon. So, as a final thought, hindi kailanman gusto ng Panginoong Jesucristo na yung kanyang mga tagasunod ay maging hypocrites. Kaya nga niya binanggit yan sa Sermon of the Mount Hindi niya sinasabi na okay yung maging hypocrites Sinasabi niya, i-denounce nyo yan, i-reject nyo yan, itapon nyo yan, talikuran nyo yan. Instead, He commands us to be faithful in all of our deeds and actions, whether in private, whether in public, because God, He sees everything. Dahil ito yung totoong nagre-reflect kung sino ba yung talagang totoong niligtas at binago ng Diyos. Hindi na siya nakatingin doon sa temporal reward, kundi nakatingin siya doon sa pangakong reward ng Panginoong Jesucristo. Hindi na siya nakatingin doon sa sarili niyang gawa, kundi nakatingin siya doon sa kabanalan, sa paglilinis ng Panginoong Jesucristo, doon sa kanyang mga ginawa. Hindi niya tinatapon yung gawa niya, pero hindi niya rin sinasabi na yun yung dahilan. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong tumingin sa mga temporal. Hindi niya hinahangad yung mga palakpak ng mundo, no, hindi niya hinahangad yung approval nila, kundi nakatingin siya doon sa kung ano yung paparating na walang hanggan. Kung ano yung nakatingin siya doon sa mga bagay na makalangit. Nakatingin siya sa glory ng Diyos. So whenever we are nadi-discourage tayo na gumawa ng mga bagay na ginagawa nating pang-Kristiyano, we look forward doon sa binanggit ng Panginoong Jesucristo dito, whether it is in public or in private. Totoo, mahirap talaga. Lalo sa private discipline. Naalala ko sinabi ni Pastor Noel, the true measurement of Christian is on his private disciplines. Whenever we're struggling on that, look at this verse. May we remind that the Lord is seeing our work. Nakikita niya, hindi lang yung work natin, kundi yung puso natin. So whenever we want to do this, but your heart is away from this, repent. Whenever we are discouraged to do that, work and change our heart, then pray to God to forgive us. So we must be encouraged by this text to continue in our Christian life and obedience. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, thank you for this word, Panginoon. Salamat kami dahil ibinigay ng Panginoong Jesucristo ay napakalinaw na sagot at tugon sa aming mga tendencies na maging mga religious hypocrites. The world is doing this because they love the approval of the world. But a Christian will never settle on this tiny and lesser reward, but to the promised reward that was given by Christ. And it assured us na to continue despite of hardship, despite of the worries, despite of our weakness, Panginoon. Salamat dahil nakikita nyo ang lahat, O Diyos Ama. Kaya wala kaming dapat na ipag-alala, na hindi kami ma-appreciate, na hindi kami manonotice. Dahil nakikita nyo ang lahat. Basagin nyo yung mga puso namin whenever we think na nag-worry kami sa mga dapat na hindi kami mag-worry. O kaya naman,
Nandun kami sa tendency ng mga maging religious hypocrites, Panginoon. Basagin niyo yung puso namin, Ama, at huwag niyo kaming hayaan na magpatuloy sa ganong kalagayan. Maari naming maloko yung mga taong nakapaligid sa amin, pero kailanman hindi namin kayo maloloko. Isang kamangmangan na sabihin na okay lang na magpatuloy dito, na wala namang sanction or wala namang consequence. It's not true. Help us, Panginoon, na not to live by sight, but to live by faith, Panginoon. That our works will, and obedience, Panginoon, will be rewarded not because we are deserving of it, but because of the blood of Christ na naglilinis nito. May this assurance, Panginoon, strengthen us. May this assurance correct us, Panginoon, whenever nagiging matuwid kami sa aming mga sarili. May this assurance, Panginoon, help us to strive further, Panginoon, in our obedience and faithfulness, na hindi lumalayo at hindi inilalayo yung aming mga paningin sa Panginoong Hesukristo. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng mga pagpapanggap namin. Patawarin niyo po kami, Ama, sa mga lahat ng mga pagdududa namin. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng mga pag-iisip namin na hindi nakakalugod sa inyo whenever we do things in our obedience, Panginoon. Naway itama niyo yung mga puso namin at i-direct niyo po ito sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya lamang po ang makakapagbigay ng kabuluhan at kagandahan sa mga ginagawa namin. Maraming salamat po sa salita niyo at patuloy nawa itong umugat sa aming mga pupuso at paipamuhay po namin. Dahil anong kabuluhan na mapakinggan namin ang mga katotohanan ito kung hindi naman ito may pamumuhay namin, Panginoon. Kaya tulungan niyo kami dito, Banal na Espiritu. Maraming salamat po. We ask this and we plead this in the name of the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.